Pagka ako nagpasimula ng meeting, nagkukunwari lang ako na tinatanong kita pero alam ko na dapat mong isagot. Pag hindi ka sumagot ng matino, Nang tama, oo. ay, bahala ka sa buhay mo. Para makita natin lahat na yung pagkakagawa, maliban pa sa, yung ghost talagang wala yun. Ayun, talagang totally, as in talagang wala Okay, po. maraming mananago. Ngayon, Opo. titingnan natin yung pagkakagawa. So makikita mo, asan yung program of work? Yan. Sa program of work, talagang kumpleto yun eh. Kaya pala pag dumaan ng Agos, natutumba kasi. Oo, walang apron eh. Wala pa. Pero Hindi kung pala meron yun. kang apron, karaniwan tawagin nila yung biga. Oo. Eh marami po kasi mga Ngayon, technical terms. kung yun ay talagang tagos doon sa hangganan, para ngayon, pati yung tinatawag na scouring ay ma-address mo. Matibay, oo. Oh, kahit na medyo naagnas na yung ano dito, may nakabaon pang 1 metro, hindi siya basta babagsak. Hindi ngayon, makita mo, nakabitin na yung bakal, tubig na yung umaagos dito eh. Wala na siyang salalayan Wala ngayon. nang Ayun pundasyon. pala. Wala nang pundasyon. Kaya pala, Jen, ang daming viral video ngayon, ha? Naglalabasan, kanya-kanya na pictures. Yung slope na lupa, ang ginagawa lang, tinatabunan na ng semento kagad eh. Di ba? Nakita mo? Mali. Ayun nga ho, pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Ito na nga po, nagpahayag na naman itong si Senator Kong Dante Marcoleta sa mga anomalya dyan sa mga ghost project, sa mga megadike, sa mga pondong kinakailangan na nagbibigay ang DPWH ang mga taxpayer pero wala hong natatapos. Dito mga ka-update, mag-iimbestiga na ho si Senator Marcoleta dahil mismong siya hindi niya na ho matanggap ang mga ating kababayan na nakakaawa. Mga nagdudusa mga ka-update, maraming mga Pilipino nagdudusa dyan sa flood control, dyan sa baha. Trilyon na po yung budget natin. 1 trilyon na simula sa administrasyon ni Marcos Jr. Pero ni isa mga ka-update, wala hong natatapos na proyekto. Diba? Puro pambubulsa sa kaban ng bayan ang nangyayari. Kaya ngayon mga ka-update, kikilos na itong si Senator Marcoleta at magkikialam na. Pakinggan ho natin itong naging pahayag niya ukol dito sa mga flood control projects ng mga kongresista, admin ni Marcos Jr. at ng DPWH na sunod-sunod ang pangungurap sa bayan. Hindi pala yun, kasi pag dumaan ng Agos sa tubig, nabakbak, pumasok doon sa loob. Paano lupa ito? Nilagyan mo ng semento lang. Paano kakapit yung semento sa lupa? Titigas lang yun. Yung Pagka pala. umulan, yung mismo, paano magiging pampatigas yun? So substandard yun, Sen? Wala. Sandali lang yun. Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program of work yun eh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Yung isa naman, Jen, nakita ko, nando sila sa ilog, ha? Oo. Tapos may slope, di ba? Pinapalitadahan yung lupa. Pinapalitadahan para maging semento, kikinisin. Nako. Paano mo papalitadaan yung lupa? Di ba? Paano kakapit, di ba? Ang semento, kung tawagin nila yan, plasterer. Plasterer. Kaya lang, sa mga building, nakikita mo, talagang may hollow blocks. Ito halimbawa to, Sen, yan diki yan, di ba, sa gilid. Walang may konting mga bakal sa gilid. Saan ka nakakitang, yan, kamukha niyan. Yan, diki po ata ito, Sen. Nasaan yung mga bakal? Yan yung mga bakal na yan. Yan ata yung sa gilid, Ayan, nakita mo yung nalapnos eh. Wala yung kumbaga sa bahay, pundasyon. Yung pinakamalaki. Wala. Yan ang sinasabi yung pinalitadahan ng lupa. Ayan, ito po yan, walang bakal tapos puro buhangin na sa loob May maliliit na bato Kaya pala nabakbak Ito sa Mindoro ito, Sen Maganda yung ibabaw no? Ayan, tingnan mo. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isa atang mali. Wala dyan. Hinahanap nga po. Yan yata yung picture ni Governor Dolor ng Mindoro. Ayan, nakita mo, gumuho ka agad. Naku. Pero ano ho ang gustong tuklasin, Sen? Di ba hinihingi kayo na magsasama kayo ng tao doon sa inspection team ng DPWH? Para makita natin lahat na yung pagkakagawa, maliban pa sa, yung ghost talagang wala yun. Ayun, talagang totally. As in, talagang wala. Okay, maraming mananago. Ngayon, titingnan natin yung pagkakagawa.
So makikita mo, asan yung program of work? Yan. Sa program of work, talagang kumpleto yun eh. O di ba, mismong si Senator Marcoleta ng mga kaptit ang mag-iimbestiga o ang pupunta kasama ang kanyang team para malaman kung ano ang mga anomalyang ginagawa. Mantakin po ninyo yun mga kaptit. Milyon-milyon ang budget dyan sa Mindoro. Pero saan ho napupunta? Mismong gobernador na si Dolor, hindi na rin humatiis yung pangungurakot sa kanyang bayan. Di ba, matindi po ang korupsyon ngayon sa admin ngayon ni Marcos Jr. mga kapatid. Nakakapangilabot lang po. Nakakaawa lang yung mga ating kababayan na naaapektuhan sa mga baha. May budget naman, pero walang napupuntahan. Di ba? Pati specification, di ba? Bakit? Nasaan yung mga reinforcing bars dito? Nasaan yung bakal? Nasaan yung apron? Doon pala matutok Di ba? Kasi pwede ka, dito, kahit hindi ka nagagamit ng siguro ng bako litaw na eh. Di ba? Madadali. Bakit ka mo? Kitang-kita eh. Kitang-kita. Nako. Yun pala. So, ang ating mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, madali pala makatutulong at madali na lang matutuklasan kung ang isang proyekto unang substandard. Ang sinasabi natin, dahil ito po ay napakalawak po ng pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Nationwide dyan, Sen. Opo. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Opo. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materials, madali naman eh. Opo. So pag binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. O dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Ayun. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? Ayun. At saka, gaya na ng tuklasan ng Pangulo, Sen, iniulat, completed, nakapagbayad. As in totally ghost. Kaya ang pinitataka nila, paano nakapagbayad? Paano na-aprobahan ng tauhan ng COA sa film? Hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Ang contractor mismo, yung district engineer. So, tingnan mo district engineer ang contractor. Sabi may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Okay? Kaya magtuturuan na yan eh. Tingnan mo. DE ka, alam niya second engineering district. Opo. Sabihin na natin, province. Yan, yung enterprising na district engineer. Kunyari, ikaw, Jen, ikaw si Legacy. Si Legacy. Si Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, Pahihiram mo pahihiram mo. Okay, bakit mo pahihiram? Kunyari, si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Hindi. Legacy ka. Legacy. Ikaw si St. Timothy. Okay. Sabi ni Nelson, pahiram ko dahil unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Yes. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho sa loob ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Kaya ma-downgrade. Sa mga dito, hindi na nga ako nagtatrabaho, Kumikita pa. kikita pa ako ng 5% na Royalty fee. Walang pagod. Tama. Yes po. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ka na? Legacy. Ipinamamalengke niya. Ito. Ipinamamalengke. Naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo, napahiram mo na 10 beses. Nako. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick-up. Yes po.
Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa sa niya. dami Pero ng sa totoo lang, wala Walang siyang ginagawa. ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo, yung pananagutan mo, at saka yung kabawalan sa'yo, pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang ano doon merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal? Bawal. Pero practice lang sin. Practice Bakit naman. pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi Yun dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Ayun na nga po. Yun ang akala ng marami, sen. Akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kunwari, ikaw naman ang district engineer. Yan. Naku. Dahil sa Papito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. merong merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ang mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa isang isang magarang sasakyan Parang artista band, ganun. pagkatapos makikita mo yung lugar pati pagkain talagang pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang ho yun, ha? District engineer lang ito, ha? Okay, ngayon. Bakit siya nakakaginhawa na bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno yun. Gamit ng gobyerno, gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng program of work. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Siya ang bagman. Nako. Sabi niya, sir, ito po yung nabahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarte rito. Pareho tayong, walang smarte rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, ganun lang kasimple. Pero di ba, sen, ang district, mayroong limit lang ang parang may di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo, tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag 150 million pataas, regional director, etc., hanggang national. Ba't nakukuha po nung district engineer yung... Ini-split nila Splitting of contracts, bawal na naman yun. Hinihiwa-hiwalay. Kunwari 500 million yun. Opo. Gagawin niya 50 million. 10. Kaya pala nagtataka din Kaya ng pala Pangulo. nagkakaroon ng Bakit bawat barangay, pare-pareho ng presyo. Ini-split lang. Para maiwasan na maabot yung threshold. Kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, 150. Yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Gagawa siya ng sulat doon. Boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan. Pe-pressure niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan. Siyempre, Ganyan. So makikita natin kung sino-sino ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari-saring papel para sa ganun po, yung pera ng Pilipino ay maisabulsa nilang lahat. Ayan. Isang bagay siya ng kasi doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi, San Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggang investigasyon ng Blue Ribbon, lahat na ng klase ng Wala ribbon. naman na pala, di ba? Lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna na sample, ha? Sige nga. Alam mo po ba, Jen, natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Makati parking? Yes. Diba tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako. Na yan may 2.2 billion. Nasira ang political career ng mga binay dyan. Yes. Dahil siya tatakbong nun Yes, presidente. Mataas na rating At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Lumitaw na ngayon ang resulta ng Sandigan Bayan. Alam mo ba? Guilty. Dahil ang daming pinakitang ko. Ang daming matitibay na. Pinawalang sala po. Yun lang. Jomar Binay, Junjun Binay, at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability.
Ang tindi nito. Ang naging problema, sabihin, naging damage lang kaya, no? Nasira ang kanyang political career. niya. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan tinatanong namin ni Jensen, baka naman ganito lang rin Kasi ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at saka controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelido, hindi naman Trillanes, ha? Oo nga, bagay. Tama din naman kayo. At saka ang kasama nyo, Lubaw at saka Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming paper trail eh. At saka may mga technical. Pero yun nga po, Sen, ano ang magiging kahinatnan? Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila, political lang eh. Politically motivated talaga eh. So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin, yung sabwatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, gusto kong makita, para doon pa lang, papanagutin na natin kung sinong may kasalanan. Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost, Sen, talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe, Sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mong may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag na mga bagay-bagay para sa ganon ay yung nasayang na pera magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit papaano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan, di ba? Pwede ko gawin yun. Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera eh. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung hanggang saan ang aabutan sa mga auditor na yan? Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, merong certification of completion. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinagluloko nyo ang taong bayan? COA, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Di ba? Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang. Dito pa lang, kung halimbawa, yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWH, kinakailangan nyo nang tanggalin. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik pa. Yun, ginong siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin, wala na ho eh. Di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandilin lang sa tao. Pwede ba i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? Hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito?
Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yung ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo, oo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo Indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. Sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Merong ganong klaseng pamamaraan. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Ayan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging General Sen, naku, Sen, Generalson, royalty lang po kami dyan 5% lang po kami. Ang kumitan ng malaki kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. Kasangkot ka dyan Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa member ng BAC. Kapag ka BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yon. Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw nasira yung negosyo niya. Ngayon 5% na Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na lahat yan. Anyway, Sen, merong isang mahalagang ahensya ng gobyerno, Nelson. Wala na tayong box, Mamaya po, ilalatag natin. Kasi tinatype pa po ni Natalie Pichi. Isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin, Sen. Yun hong unang hearing na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Isa pala ito napakahalagang ahensya pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, ni hindi nila napansin ni hindi sila nakikipag-coordinate yun. At least narinig mo sinabi niya. Hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Doon pala sa executive order na nilatag ninyo. Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung opisina na yan. Ano ba? Hindi ba dapat palakasin na lang natin? Kasi hindi, tanggalin mo, wala namang ginagawa talaga. Wala. As in, wala. Hindi, ako naman, Sen, baka naman kung i-activate natin, dagdagan ng tao. Wala talaga. Tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss dun Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po Paano mo kaibigan, hindi mo alam ang pangalan? David ang apelyido. Naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Ganun ba? Ako namimili ako. Ang pagkakaibigan, hindi maramihan. Ganun ba? Pili lang. Si Hercules nga, ayaw kay David. Ako namimili ako. Kahit konti lang. Kasi pagka yung kaibigan, yung matitino, masasandigan mo yun. Tsaka hindi ka ililigaw nun. Marami kang kaibigan. Puro contractors naman. Circle of friends Wala. Alam mo ba, Sen, kasi nabanggit niyo yung River Basin Control Office. Opo. Meron palang dito, binabanggit nito yung OP, yung Executive Order number 186. Binasa yung na nauna dyan, 510. Tapos dilagyan pa ng konti pang ngipin. Yan ang sinasabi mo yung huli. Yung 2009, opo. Kasi 2006 yung una, di ba? Baka kala mo hindi ko kabisado lahat yan. Kapag ako nagpasimula ng meeting, nagkukunwari lang ako na tinatanong kita, pero alam ko na dapat mong isagot. Pag hindi ka sumagot ng matino, ng tama, bahala ka sa buhay mo. Masasalakap ka. Hindi ako nagtatanong ng ganun-ganun lang. Opo. Dapat maintindihan nila yan. Ano yung panghuli ng isda sa Pampanga, Kong? Balisasa. Balisasa ka. Pagka mali ang sagot mo. At sila pala talagang inautusan. Makapangyarihan nga yung opisina na yan. Sa flood control project. Basahin mo yung mandato para maintindihan ng mga kababayan natin. Nandyan Tingnan mo yung nasa kundi pangalawa, pangatlo, pang-apat na whereas. Basahin mo.
mandates that the Department of Environment and Natural Tagalog, Resources... Tagalog mo na. Ay, hindi. Ano to eh? Pa-English ka pa eh. The primary government agency. Oh, ano? Ayun, primary government agency. Oh, ano? Pangunahing ahensya ng gobyerno. Na? Responsible for the conservation, management, and development of the country's environment and natural resources, as well as their proper use, and shall ensure the equitable sharing of the benefits derived Hindi therefrom. yan.